Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, napakaganda ng aaralin nating laban. Ito po yung laban ni Sigma Sindarov versus Pragnananda. Ayan. So ito po nangyari sa round 2 ng Super Chess Classic Romania. So dito makikita natin yung opening ni Sindarov. Talagang umaatake, no? Talagang gusto niyang katayin na naman si Pragi. Yan po si Pragi yung iniskoran niya ng iniskoran doon sa candidates tournament. Talagang 2-0 si Pragi sa kanya kaya siya nag-champion, no? So medyo nag-feed po si Prag kay Sindarov. So makikita niyo yung rating 27-33, kinuha na po yan ni Javokhir Sindarov. So punta tayo sa ating game. White na si Sindarov and black si Pragi. So ito po nag-start with E4. Actually, first move pa lang, napapansin ko, iba na po yung repertoire na ginagamit ni Sindarov dito. Kasi sa candidates tournament, nung naglaban sila ni Prag and nung tinalo ni Sindarov si Caruana, ang gamit niya doon is D4 opening. No? Yung mga panalo niya sa candidates, puro D4. Ngayon, E4. Nagtatago na ng repertoire si Sindarov. So ngayon, nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, C3, Knight F6, and then D4. Italian game all-out attack variation. Ayan. So dito kumain, C takes D4, Bishop B4. Ito po lahat ay mainline. Knight BD2, Knight takes E4, and then D5. Ito po under attack. So atras, Knight takes D2 muna, Bishop takes D2, capture, and Knight E7. So opening pa lang, 1 pawn daw na kagad si Sindarov, no? Sacrifice na ng pawn. And actually ito po, nilalaro ko as black. Ayan, ang tira talaga dito, ang main line is D6. Ayan, iipitin mo talaga itong pyesa ng itim, kakapture. So bale 2 pawns down ka na ngayon, pero wag magalala, magkakasling lang tayo dyan. D5, capture, and then castling. Ito po yung actual main line. And then pag rook a D1, mababawi po kasi yung pawn. Ito kailangan mag D6 and then mababawi na yung pawn. Mauwi sa mabilis na tabla. Yan po ay Nakamura vs Giri 2015. And ito po ang main line nung variation. Pero syempre ibahin natin si Sigma Sindarov. Ang tira po niya, castling queenside. Actually, ito ngayon, kahit ako surprised na din ako dyan sa tirang yan. First time ko po yan nakita. Ngayon, pagka D6, ano ba gagawin natin kung hindi umatake with H4? Ayan na. At all out attack kagad. Di pa nakakasling, na-atake na po. Castling, H5. Talagang dire-diretso ang atake. And dito si Prag, medyo nagwo-worry na siya. Siguro hindi niya alam yung linya, no? Kasi papansinin natin ng oras, gumagamit na ng oras si Sindarov, 1:29 pa. So H6, and ito na naman talagang gustong umatake ni Sindarov. Ang ganda ng tira, Rook DG1. Grabe, tinutok parehas ng Rook doon papunta sa King. So syempre ang plano niyan, G4, G5. All out attack. So, in-stop with Bishop G4. And ngayon, another Sigma move, ginilid ang Knight. Knight H4. So, medyo kakaiba yung moves ni Sindarov. Ito, of course, sacrifice yan na dapat wag mong kainin. Pag kinain mo yan, G4. Pagka-atras, G5 na naman yan. Dire-diretso na yung atake dyan. Tapos, F4, F5 hanggang makabuo na ng atake yung puti. So, syempre yan po, hindi in-accept ni Sindarov, ni Prag, Queen D7 lang develop. Bishop D3, Rook FE8, and ngayon, nag-Bishop C2, nawala yung pagka-sigma niya doon. Kasi, bakit mo naman inatras yung Bishop? So, binigyan mo ng question mark ng ating engine, no? So, ang dapat daw tira is F3. Total, gusto mo umatake, talagang isugod mo na ng isugod ang pyesa. So,
Halimbawa, bishop F5, kakainin, kain, G4, tapos G5. Talagang pasugod po dapat. Kasi, syempre, nag-sacrifice ka ng pawn, sugod mo na yan. No, kaso, nag-bishop C2, medyo nawalan siya ng momentum ng konti. So, yan po, siguro ito yung end ng kanyang preparation. Si bishop C2, nag-isip siya more than 30 minutes. Kaso, blunder. So, nag-queen B5, F3, bishop H5, G4. Ayan, talagang umaatake pa rin. Although na-delay na po ng isang move. Yan po, very important kapag umaatake ka. So, bishop G6, knight F5, queen C5, king B1, and then pagka-capture, ano pa bang gagawin kung hindi mag-sacrifice? Knight takes H6. Talagang pinasabog na ang king ni Pragi. So yan po, kinapture, kain, queen takes H6. Excuse me, hindi. Rook C1 muna. Inatake ang queen. So pagkagalaw, queen takes H6. Ayan. So meron threat dito, meron threat sa H7, maraming threat, nakakatakot ang king ni Pragi. Pero ang ginawa lang, queen D3, check. And then queen D4. Ito po ang malalim na depensa dyan. Kasi ang ganda nitong queen dito, control po yung H8 na square, hindi maka-check and then papasok ang rook. Parang in-stop ni Pragi yung pagpasok ng rook. Ayan. So dito kumain, queen H7 check, king F8 and then kumain. So take note, wala pa rin tayong atake as white, no? Kasi yung queen, kontrolado po yung H8 square. So, ang ginawa ni Pragi, counter-attack. Ang ending, mauunahan pa si Sindarov with the queen takes B2 threat of checkmate. So, ang ginawa dito, queen F5, check. King 8, check. So, maasa tayo ng tabla, no? Kasi one piece down. King F8, check. Check. And ngayon, si Pragi, ayaw ng tabla, king D8. Ayan. Kasi syempre, gusto niyan bumawi. 2-0 ba naman sa candidates tournament? Kung sinong hindi ba naman gustong bumawi, no? Queen G8 check. Rook E8. Queen G5 check. So talagang gusto natin ng perpetual check. Knight E7. Rook CE1. And then Queen D3. Ayan. So kung mapapansin nyo po sa ating engine evaluation, merong lamang ang itim pero napakaliit. Ayan. Kasi kahit one piece up ka na buong buo, para ka namang one rook down. Kasi itong rook na ito hindi makalabas. So ang kailangan pong itira ng white is F4. Ayan. Kailangan lang i-push itong mga passed pawn. Para kapag nag-queen G6, meron kang idea na rook takes E7, pagkakain ng queen, kakapture ka muna dito, capture, and then F takes G5 with equality. Meron pong talagang napakaliit na lamang ang itim. Ayun no. Doon sa ating evaluation bar, napakaliit po yung lamang ng itim, malamang mauwi sa tabla. So dito, kapag naman halimbawa hindi ka umatras ng king D7 ka, queen G7 lang ang idea. Once again, nakapin po yung knight, yung rook tied down sa depensa, yung rook hindi makalabas. So actually ito po napanood ko live. Talagang ang iniisip ko parang mas okay for white. Kasi napakadali pong dalhin. Ang gagawin lang ng puti is F5. Ayan no, push lang ng push ng pass pawn. So parang hindi mo kailangan isipin yung gagawin mo. Ayan, kaso ang ginawa ni Sigma Sindarov, nag-rook E3, blunder. Yan na po ang start ng mga problema niya. Kasi ngayon, pagka queen G6, wala ka ngayong rook E7. Yan po ang key dyan, yung rook E7 na tira, kailangan mo yung pawn sa F4 para depensado yung queen. No? So pagka kumain ka dyan, of course, baksak yung queen. So ngayon, ang queen B5, threat sa B7, dinipensahan lang. And then pagka rook HE1, A6 lang.
Ngayon mapapansin natin, wala na po kasi yung mga malalakas na idea with F4, G5, F5 kasi pagka nag-F4 ka, palagi pong mabibitin yung G4 pawn. So parang nawalan ng saysay itong dalawang pass pawn ng puti. So ngayon pagka Queen A4, B5, Queen A5, dinipensahan lang. Queen F7, Rook C1, threatening checkmate, kaso nag-Knight D5 lang. And then pagka Rook D3, Rook B6. Dito, game over para kay Sindarov. Naka-recover na po yung Knight and Rook. Very safe na yung King sa gitna. At yung mga pass pawn hindi na rin makapush, kaya nag-resign na si Sindarov. So sayang, ang ganda po nung simula nung atake, kaso hindi po na-sustain. So yan po ang ating game for the day. And sayang, ang ganda talaga nung atake, kaso wala eh. Kinapos, no? At kung na-enjoy nyo po yung ating video for the day, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.